Senado, ayon sa ating puting ahas, nagkabayaran na sa People's Initiative. Good day, ladies and gentlemen. Wina po of Splat Communications. Before we start, please don't skip ads and don't forget to subscribe. Ang mga matagal na po naming mga taga-subaybay ay alam na hanggat maari ay hindi kami pumapatol sa katoksikan ng mga ibang fake news destabilizers. Ngunit nitong mga nakalipas na linggo ay napilitan na din po naming basagin ang aming katahimikan upang malabanan ang maling impormasyon na pinapakalat ng mga edito na ito. Sana po ay naunawaan nyo kami. Ang video po natin ngayon ay ukol sa pinakabagong kasinungalingan na ipinakakalat ng walang matinong magawa sa buhay na si Maharlika. Isahin po natin na pabulaanan ang kanyang mga kasinungalingang ipinapakalat upang makatulong din po tayo sa mga tao na makapagbigay ng tamang impormasyon. Umpisahan na po natin agad pagkatapos ng maikling channel intro. Salamat po. Hello everyone, welcome to Splat Communications, your channel for reliable, relevant, and accurate information regarding sports, surveys, statistics, science, politics, people, lifestyle, arts, travel, and technology. Yung mga buwaka ng inang mga taksil sa bayan, yung mga hinayupak na to, na hawak nila ang pera ng bayan, pag tayo ay nagkasakit, kayo lahat dyan, para kayong namamalimos, para amutan ng libreng gamot. Tapos parang hero pa sila kapag lumapit ka sa PCSO, lumapit ka sa mga kongresista, lumapit ka sa mga senado, bibigyan ka ng mga guarantee letter, bibigyan ka ng 5,000, 10,000, parang Diyos na gusto nila ang mga taong bayan ay gagawin silang Diyos. Gustong gawing Diyos? Naman, ikaw ang nag-aastang Diyos na alam mo ang lahat ng bagay dito sa Pilipinas. Pwede ba, huwag mo na gamitin ang Diyos sa paglalahad mo ng mga kasinungalingan? Di ka ba kinikilabutan sa mga pinagsasabi mo? Ano ang masama sa pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan? Huwag na huwag mong ikukumpara ang healthcare system dyan sa Amerika at ibang-iba dito sa Pilipinas. Ang mahalaga ay handang makatulong at tulungan ang kapwa Pilipino. Ano ba ang naiambag mo sa healthcare system ng Pilipinas para siraan mo ang mga taong tumutulong sa mga mahihirap dito? Gaano ba kaganda ang healthcare system dyan sa Amerika? Dyan, pag walang insurance ang isang mamamayan kapareho lang din ang sasapitin na paghihirap ng pasyente. Hindi kagaya sa Canada na ang mga citizen ay 100% na libre sa gamot at hospitalization. Covered lahat ng pamahalaan. Kung ang Amerika nga ay hindi kayang tapatan ang ginagawa ng Canadian government, tayo pa kaya dito sa Pilipinas? Senado, ayon sa ating puting ahas, nagkabayaran na sa People's Initiative. So abangan natin. Kung yan ay makakalusot, palulusutin nila, tama nga ang ating puting ahas. Nagkabayaran? Puting ahas? Sadyang maluwag ang tornilyo ng kukote mo. Di ba alam mo lahat? Naghain ang Senado ng resolution of both houses, pero iba yan sa People's Initiative na sinasabi mo. Kung di ka ba naman may sayad? Ang ORBA 6 ni Senate President Zubiri ay naglalayon na mapalitan ang mga specific na economic provisions ng saligang batas. Ang mga senador ay nagtatrabaho dahil nauunawaan nila ang kakulangan ng Ease of Investments Act na hanggang ngayon ay may kaso pa sa Korte Suprema. Kaya ka nag-inarte ay dahil alam mo na maipapasa ang priority legislation na ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahit mapatid pa ang litid sa ligmo ng kakakontra dito. You are defeated and humiliated, kaya you are now throwing malis against an entire institution. Di ba malaking kagaguhan yung pinagsasabi mo? Ano tawag sa'yo? Di gago. Moreover, hindi People's Initiative ang Abate 6, matuto kang magsaliksik ng di mo pinagluloko ang mga kawawang nakikinig at naniniwala sa kasinungalingan mo. Kung yan ay magiging diktador, diktador na nga nangyayari. Posibilidad kapag nailusot niya ay mananatili si Kuting Jr. at si Liza Smug, si Botod, na manggigipit, manggugurgur, mangangamkam. Papayag ba kayo na ganyan ang gobyerno natin? Na si Liza pa rin ang Botod at si Tambaloslos ang mamumuno at magkakampam, si Zaldico? Kung di ba naman malabnaw ang sabaw ng utak mo, paano papayag ang Senado na magkaroon ng pagtagal sa kapangyarihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yun nga ang ayaw nila galawin mismo, ang term extension at pagpapalit ng forma ng gobyerno. Halatang hindi mo nauunawaan ang mga lumalabas dyan sa bunganga mo. So ngayon,
Ayon sa budol mo, kaya pumayag na ang Senado sa People's Initiative ay dahil sa nagkabayaran. Isa kang hangal. Ipapabuwag na nila ang Senado dahil sa pera. Luka-luka ka. Kung alam mo ang napapaloob sa Resolution of both Houses No. 6 ng Senado at Resolution of both Houses ng Kamara de Representante, ay malalaman mo na walang term extension na nakalagay doon pareho, kaya tigilan mo na ang pang-uul mo sa tao. Di na normal ang pinaggagawa at pinagsasabi mo, anong tawag dyan? Abnormal ka. Ganito na lang ang sistema. Hindi nyo ba nararamdaman kayo dun sa Pilipinas? Kayong mga OFW, ibang-iba nung nakaraang administrasyon. Hindi man perfect nung nakaraang administrasyon. May nakikita mo kahit papaano may nagbago. Dito hindi. Lubog na lubog ang kinabukasan ng Pilipinas. Wow! Galing lubog na lubog ang kinabukasan ng Pilipinas. Talaga lang. Nagpapatawa ka yata. Matuto ka kasing mag-research ng tama at nang hindi pa naitsimiss at ahas ang pinagsasabi mo. Ang Pilipinas ay isa sa may pinakamatatag na ekonomiya sa buong Southeast Asia. Ang GDP growth natin noong nakaraang taon ay tinalo pa ang maraming bansa sa rehiyon at sa Europa. Ang inflation ay naibaba na sa 2.8% nitong nakaraang buwan. Libre mag-research kesa mag-marites. Panay bunga nga lang kasi ang alam mong gamitin at hindi ka marunong mag-research. Sige nga, saan nakalagay ang impormasyon na hindi maganda ang outlook ng buong mundo para sa Pilipinas? Meron ka bang resibo? Wala. Kasi ang mga dalubhasa na ekonomista ay naniniwala na maganda ang hinaharap na kinabukasan ng Pilipinas at mga Pilipino. Ang mga ito ay hindi galing sa report ng pamahalaan. Galing ito sa respetadong Global Community Assessment. So paano ba yan? Butata ka na nama. Mas magaling ka pa ba sa mga eksperto ng global economics? We don't think so. Now appealing ka pa sa mga kababayan nating OFW. Bakit? Dahil sila ang mga nabibiktima mo. Dahil napapapaniwala mo sila sa MBA kasinungalingan mo. Naman, matatalino ang ating mga kababayang OFW. Huwag mong ibaba ang level ng pag-iisip nila sa'yo, malayong malayo. Liban pa sa nalubog, literal na nalubog dahil sa nabuwis ng buhay, dyan sa Davao, ito nakaraang may lindol na naman. Dahil sa mga illegal logging na yan, kaya nagkakaroon ng maliban sa lindol at mga baha. Mga politiko pa rin ang may ano niyan, kasalanan mga kababayan. Wow! Ang galing magmalinis. Ikaw, wala kang kasalanan. Ang pagkakalat mo ng mali-maling impormasyon ukol sa kapwa mo ay isang kasalanan. Araw-araw kang nagkakasala sa pangyuyurak mo ng katauhan ng ibang tao na wala ka namang katibayan. Look who's talking. Sino ba ang mga politiko sa Mindanao? Ano-anong mga bayan at rehiyon ba ang nasalanta sa pagbaha? Di mo masisi ang pamilyang pinopoon mo ngayon, di ba? Kasi kung totoo ang pahayag ng anak ni JPE na isa ka daw sa bayaran ng China di hindi mo nga kayang banggain ang poon mong pinagsisilbihan. We have realized just now, everything you are saying is senseless. Ayan. Alam mo, sukong-suka ito nag-text sa akin. Sabi nga niya, Miss Maharlika, kawawa na po yung bayan natin. Sabi niya, hindi na din po namin alam kung saan kami pupunta. Natatakot na din po yung iba kasi martial law na po talaga dito sa Pilipinas. Silent martial law, pag nagsalita ka, kakasuhan. Sabi niyo nga po, Miss Maharlika, gugurgurin. Kaya natatakot din po kami. Palakpakan, kung gaano kapeke ang binasa mong text, kasing peke ng pinagsasabi mo. Silent martial law. You must be really out of your mind. Prove it. Alin at nasaan ang resibo ng silent martial law mong sinasabi? Kunyari ka pa sa nag-text or nag-message, pero gawa-gawa mo lang yan to give form of credence sa naratiba mong isinusulong. Lahat ng tao dito sa Pilipinas alam na there is no such thing as silent martial law being enforced. That just exists in the figment of your convoluted imagination. That silent martial law does not even have any basis in the Constitution. Gusto mo lang itahi sa pamilya Marcos dahil akala mo yan ang naging kasiraan nila, kaya inuulit at inetso mo lang ngayon to suit your narrative. Nakakaawa ang katalinuhan mo. Sa mga kamay ninyo, ang sagot dito sa ating mga men in uniform na nagbibigay din sa atin ng information, mga sir, na kayo, mga sir na ma'am, kayo ay sukang-suka at kayo ginigipit din. Saan kami pupunta? Ha? Saan pupunta ang Pilipino? Sino nang magiging kakampi? Now, appealing ka na naman sa mga sundalo at kapulisan. Bakit kanila dapat paniwalaan?
Mayroon ka na bang napatuyan sa lahat ng akusasyon mo? Wala pa ni isa, lahat ay sabi ni ganito. Sabi ni ganoon, everything you are saying are hearsay, and all of those are not even admissible in court. Ang strategy mo bulok, it does not have to be true. It just have to sound true and credible. Repeating lies over and over again will make the people believe it is the truth. Strategiya yan ni Joseph Goebbels na isang Nazi officer kung paano lilinlangin ang mga tao. Yan ang gamiplan mo. Pwede ba, tantanan mo na pagpaawa sa mga militar at kapulisan, naturuan at natrainyan sila sa pagkakaroon ng analytical mind, hindi malevolent and narcissistic. Kababayan, you have to speak up. Speak up. Malinaw ang freedom of speech and of the press dito. Di mo na kailangang sabihan ang mga tao dito. Madaling maramdaman ang tunay na pulso ng mga Pilipino. Hindi mababaw ang higit na nakararaming mga Pilipino, matatalino ang Pinoy at hindi tanga. Huwag mong insultuhin ang aming katalinuhan sa mga kasinungalingan mo.